Ngayong araw, patuloy ang pagsasagawa ng operasyon ng libreng sakay dito sa Maynila. Nasabi rin ng mga driver na mas mabuti sa kanila ang ganitong gawain kaysa ang pagtanggap ng buwanang subsidiya. Mas pinipili na ngayon ng ilang tsuper sa Maynila ang bumiyahe sa ilalim ng programang libreng sakay. Mas hindi pagod. Kasi bawas yung ikot namin. Sigurado nang kahit hindi kami umikot ng maghapon na masyado, siguradong may kita. Ayon sa kanila, mas malinaw ang kita sa 1,500 pesos kada araw kumpara sa 5,000 pesos na subsidy kada buwan. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa ng mga tsuper, ang arawang kita ay mula sa lokal na pamahalaan at binibigay matapos ang kanilang biyahe sa itinakdang lugar ng deployment. Para naman sa mga commuter, mas mabilis ang biyahe dahil wala nang mahabang pila at tuloy-tuloy ang pag-andar ng mga jeep na kabilang sa programa. Libreng benepisyo po nito, bukod po sa pamasahe, is yung accessible po siya compared po before na may mga lalakad-lakad pa po, tapos maghihintay pa po. And then, ayun po, it's even more accessible po sa taong bayan, especially knowing na mataas din po yung mga bilihin ngayon. Ayon naman sa mga traffic enforcer, mas nagiging maayos ang daloy ng trapiko dahil kontrolado ang biyahe ng mga sasakyang kasama sa libreng sakay. Kaninang alas 10 ng umaga ngayong araw, umabot na sa higit 41,000 pasahero ang natulungan ng nasabing programa. At sa kasalukuyan, may higit 770 jeep ang aktibong bumabiyahe sa lungsod sa ilalim ng programang ito. Matatandaang muling inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang libreng sakay bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Kung saan suportado rin ito ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Office of the President na naglaan ng karagdagang tulong para sa mga apektadong driver. Ayon pa kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, mahalaga ang koordinasyon ng lokal at pambansang pamahalaan sa pagpapatupad ng programa. Sa ngayon, para sa mga driver ay may tiyak silang kita at para naman sa pasahero, mas mabilis at naging convenient ang biyahe. Kung kaya ng gobyerno yung ganito, kung masusustentuhan, mas maganda na yung ganito. Sa kabila nito, nananatiling tanong kung hanggang kailan ito mapapanatili at kung sapat ang pondo para maipagpatuloy ang programa. Ang panawagan lang po talaga sa gobyerno is to make things more efficient and accessible po talaga sa mga taong bayan na hindi lang po siya na one-time solution, just make it more continuous or sustainable po. Bagamat tuloy-tuloy pa rin ang krisis, bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis, sumasang-ayon naman ang mga pasahero sa gawaing ito. Kanila ring panawagan na tuloy-tuloy ang kilos ng pamahalaan para sa pagsugpo nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.